kaibigan mo, Pangga, energy ang numero uno. Kaya't lumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento Buhay. at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Simula at pangarap. Tubong Pangasinan, nagtapos ng business management. Bata pa lang ay gusto na niyang maging pari. Ngunit kalaunan ay natagpuan ang tunay na hilig sa musika. Kasalukuyang naninirahan sa Cavite kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Bukod sa pagtugtog at pagsusulat ng kanta, mahilig din siyang mangolekta ng music what do you mean? Memorabilia. Memorabilia. Masyadong ako partner, seryoso dun ha. Nabulol ako dun. At manood ng pelikula. At mahilig din siyang mga hilig niya ay nagsilbing daan sa pag-abot ng pangarap. Pagsubok at pagbangon. Isa sa pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay ay ang panahon ng pandemya, kung saan parehong na-ospital sa ICU si Dale at ang kanyang asawa. Pareho silang muntik nang mawalan ng buhay. Sa gitna ng kawalan at takot, pinili niyang kumapit sa pananampalataya at bumangon para sa kanyang pamilya. Tagumpay at inspirasyon. Ngayon, matagumpay si Dale bilang full-time musician na may sariling home studio, bahay sa Cavite, mga sasakyan at sapat na seguridad para sa pamilya. Patuloy niyang ginagamit ang kanyang talento sa musika bilang inspirasyon at kabuhayan. Patunay na kahit sa gitna ng unos, may himig pa ring umaawit ng pag-asa. Moto sa buhay. Ang sabi niya nga, I'd rather do something and maybe fail than fail to do something and always wonder, maybe if. Nang mabingi sa katahimikan, musika ang naging kasagutan. Kasama natin ngayon si Dale James Ferrer. Magandang hapon, James! Magandang hapon. Ano ba maganda? Magandang James? hapon, Dale. Dale lang, Dale. Dale. Mas Oo, nakilala Dale. kilala kasi Dale. Oh, medyo nabuluro sa memorabilia Kaya nga, masyadong. kasi hindi ka musically inclined. Oo, gusto ko sana pero hindi sila mahilig sa akin. Oo, hindi talaga. Kamusta? Pero grabe, alam mo noon ko po napapanood si Ako rin. si Sir Dale. Si Dale. Diba? Ibang level kasi dahil Grabe. napapakinggan ko siya kasama na rin ng mga bigating singers. Totoo, bukod sa partner. Carjack, no? Eto, Yes. may mga kilalang singer talaga na nakikita ko, nakaano ko dito eh. Nag-stalk ako dito kay Diba? Dale. Eh. Kaya nga. Nag-stock talaga. Pero nakita ko lang siya dito na yung sa concert ng Carjack. Carjack. Oo. Tama, tama. Diba? No, kaya umpisahan na natin ang kwentuhan. Siyempre, Yes. bilang kilala na natin siya sa larangan ng musika, Musika. no? Pero alamin naman natin, kamusta naman ang kabataan mo, Dale? Kabataan. Yan. Well, lumaki ako noong 90s, 'di ba, sa Mandaluyong. So, masaya noon eh kasi lalaro ka sa kalye. Maraming mga bata talaga pag around 4 PM na lahat ng mga bata naglalabasan na yan.
lalaro kami ng mga tumbang preso, Ayan. shato, mga Oo. ganun. Akala ko ikaw yung tipong introvert na bata Oo na ano. nga. Hindi. Shy type, Actually, ganun. ako yung pasimuno ako ng mga larong kalye sa street namin doon sa Mandaluyong. Alam mo, lalaro niyo yung mga patintero, Oo ganyan. naman, no? oo. O kaya yung mga agawang base, mga gano'n, no? Oo. Lahat ng maisip nyo, hindi lang yung mga, ano ba yan, yung Chinese garter. Oo. Ibang linyahan Hindi, niya. hindi. Ako nahilig, pero pero buti lang nabaling sa patintero, ganyan. Oo, yung tipong mga laro mo, pampawisan. Tama. Ganon. yun. Sa Mandaluyong kasi talaga, di ba mapansin mo, 24 hours doon, gising ang mga tao eh. Totoo. Ang daming mga... At hindi ka maboboring, hindi ka mabuburid doon kasi halos lahat paglabas mo, marami kang makakalaro dyan, mga kabataan, di ba? Buhay na buhay nung Mm. 90s. Pero ito ba, nung bata ka pa lang, di ba tinatanong tayo, anong pangarap mo? What do you want to be when you grow up? Ikaw ba yung tipong, kasi nabanggit dito, no, na pagpapari. Ikaw ba bata pa lang, gusto mo na maging pari? Lumaki kasi ako sa very religious na family. Mm-mm. So yung papa ko, siya, lay minister siya sa church. Tapos kaya. rin siya, charismatic leader. Mm-mm. So yun, lumaki ako na yung kami yung nasa church, yung mga Sa Kristal, ganyan. Oo. mga kumakanta ng mga Choir? alive. oo. Charismatic group. Okay. Ayun. Kaya doon ka So, na-impluensyahan. Tapos syempre namimit ko yung mga pari doon. Parang gusto ko yung ganun mag-serve magbigay ng hope sa maraming mga tao. Kaya, kasi meron din mga bata, ganun partner na tipong nakalakihan nga nila, no, na gusto nakikita nila sa parang, magulang eh. oo, sila naman ang next na susunod. Pero hindi ka pinilit or sinabi ng father mo na, ito anak, gusto ko maging ganito ka. Oo. Ikaw lang mismo Magpari talagang ka, ha? nagkusa. Ganun. Wala. So sarili mo lang talaga. Ano bang buhay niyo noon? Ano bang trabaho ng mother mo? Ang mother ko talaga siya, housewife talaga siya. Ang father ko, nag-work siya sa customs. Actually, buong family ko, yun yung naging work sa customs. Okay. So, tayo pag narinig natin na customs, sabi, mayaman, Oo, mapera, rich ganun, kid di ba? ka agad. Actually, may time na okay kami, may time din na Walang wala. bumagsak, oo, ganun. So, hindi naman rich, parang medyo Sakto lang. komportable lang. Kumbaga, hindi kayo yung tipong partner, katulad nung iba na hirap talagang sa buhay. Oo. No? Oo. Or Well, ba, nagkaroon ng time na ganun. Kasi sa customs parang hindi rin naman stable. hindi rin ganun. Merong times na Ups and angat down. ka, oo. Meron naman na wala tayong kliyente, wala masyadong clients or ganun. So anong matinding pinagdaanan niyo nun? Kahit na ang father mo ay nasa customs. Nararanasan ko noon na hindi ako nakakapag-exam kasi hindi ako bayad. May promissory note, Oo, ganyan. oo. Okay. Parang nag-e-exam na yung mga classmates ko tapos ako nakapila pa ako sa parang cashier or something, humihingi ako ng Promissory note. ganon, mga ganon. Tapos medyo nakakahiya yun di ba? Parang nag-aaral ako hindi ako makapag before uso yun parang Oo. ngayon hindi na yata ganun. Oo, bawal na ngayon, di ba? Pero noon, yun nga, puro letter. Meron ganun. Oo, yun ang nakakapagpa-survive, no? Tapos tsaka ka magbabayad, makikiusap muna. Pero never ka namang nagtampo sa parents mo kasi nga yung naranasan mo ganito, ang hirap yan, nakapila ka, samantalang yung mga kaklase mo noon okay na. Kumbaga, eto na, ready na for the exam, ganyan. Yes. Never kasi nakikita ko naman na nag-work hard sila No, I mean, siguro kung nakikita kong kung ano-ano binibili tapos nagkakaganon ako, di ba? Hindi naman. Never kong naisip yun. Wala ka rin bulakbol era. Well, meron din. Nagbulakbol din ako. Parang lahat naman ng mga bata nun dumaan doon. No? Kunyari, punta ako Mega Mall, ganyan. Kasi bago pa yung SM Mega Mall nun. So, after class, o minsan nga, hindi ko tinatapos yung class. Kami mga magkakaibigan, punta, tara, Mega Mall tayo. Kumbaga, di ba, sa Mandaluyong kasi ang dami dyan, iba't ibang klase ng ugali ng mga tao dyan. Oo. Sa nakasama mo mga tropa, never ka bang na iba ng landas? Ay, hindi. Kasi, well, maganda yung pagpapalaki sa akin.
maganda yung upbringing sa akin. So, pinipili ko yung mga sinasamahan ko. Mm. So, kunyari nakikita ko na medyo, ay, hindi ayoko dito. Ekis na kagad. Ekis. Hindi naman umabot sa point na, kasi di ba pagpapari yun na gustuhan mo. Oo. Hindi ka naman umabot sa nagseminaryo ka, ganyan. Hindi naman. Kasi, nung na-discover ko yung music, parang na-realize ko na pwede ako mag-serve kahit hindi pagiging pare. Parang gano'n. So, yung nahilig ka sa music, sarili mo din to, hindi na impluwensya ng mga kaibigan, pamilya. Meron akong kuya, yung si Kuya Mike ko, ano siya, drummer siya. Tapos, yung room niya nun, punong-puno ng mga musical instruments. So, pag pumapasok ako doon, ginagalaw ko yung mga instruments niya. Doon ako natuto siya. Tapos, tinuruan niya ako ng mga parang 3 chords lang ng guitar. Tapos sabi niya, yan, okay na yan. Tapos, kung gusto mong ituloy, mag-aral ka na. Pero siya, banda talaga siya or sa church din? Lahat kami nag-start sa church. Pero may banda siya. Kasi nung 90s, parang lahat ng teenagers nun, Uso yun eh. may banda. Alam mo, magkakalabasan ng edad. E-heads Ako kasi kasi, banda di ba? 90s. Panahon Ang gusto yun. ko yung mga ganyan, mga alternative Di ba? music, mga ganyan. Totoo. Mga e-heads, di ba? Yan yung mga mga Oo. kapanahunan namin. Di ba? Yan ang kakalabasan na ng edad. Nakakatuwa nga kasi ngayon sikat na sikat pa rin sila. Oo. Pero nung 90s talagang lahat. Oo. Lahat Oo, talaga. grabe. Oo. Parang sinasamba sila noon. Iba Oo. yung datingan doon, iba. Sobrang, alam mo yun, parang halos lahat ng gusto mong instrumento, gusto mo matuto. Totoo. Kasi gusto mo makita rin na katulad nila. Na, Oo. di ba? Na Totoo. Uso pa tumutugtog song ka. hits noon. Song hits ba tawag meron doon? pa song hits dati. Song hits. Alam mo pa yung chords, di ba? May mga Oo. ganun-ganun pa. Tapos ikaw, DAGA lang alam mo, no? Ikot-ikot lang, no? Ay, nako. Pero eto, so parang ang nangyari, yung buhay mo mula pagkabata, teenager, normal lang naman no? Na merong konting, bulakbol. Yes. Pero, dito, pagdating dun sa nag-asawa ka na, parang ang intense nung nangyari, pinagdaanan ninyo, no? Sobra. Ilang taon na kayo no, nung naranasan nyo yung sa pandemic? Ilang taon na kayo mag-asawa nun? Kasi kinasal kami 2014. So, ang mga 2020 ang pandemic, di ba? Oo. So, 6 years. 6 years, no? Tapos muntikan kayong mamatay. Nasa ICU kayong dalawa. So, may anak na kayo nito? Meron na. Naku, Meron na. ang hirap nun. Ilan ang anak na ninyo yun nung panahon na yun? Dalawa na. Dalawa May na. baby pa kami noon. Si Adam kasi pinanganak siya 2019. Mm-mm. So, 1 year old baby pa lang pa, siya. oo. 1 to 2 pa lang. So, ang hirap nun, biri mo, nawali ka doon sa mga anak mo, tapos kayo ay nasa ICU. Ano yung nasa isip mo niyan that time? Well, una kasing nangyari sa akin. Ako So, yung ikaw yung nauna. Ako yung unang hospital. Nangyari nun, pag tumatayo ako, bumabagsak ako bigla. As in, blackout. Mm. Tapos, hindi ako nagpapacheck up. Kala ko vertigo lang siya. Mm. Tapos, meron ako yung malaking gash dito kasi tumama ako sa granite. Naku. Na ano. Anyway, nung finally nagpa-check up na ako, nagpanic na yung mga doktor. 50-50 na pala ako nun. Wala na akong blood pressure halos. Grabe. Pero ako, para lang hilo lang naman ako. Mm. So parang iniisip ko, Parang normal lang. oo parang wala naman eh. Wala na akong oxygen, sobrang baba na. Sabi nga kung 30 minutes na late ako, wala na ako. Saan to nakuha? Anong sakit? I mean, dahil ba sa... Sa lifestyle? Oo. Hindi. Puyat? Ganon? Pwedeng puyat, pero prior to that kasi nagkaroon ako ng operation dito sa thyroid. We think na connected siya. Nagkaroon ng konting complication. Ganyan. Ayun. So, Tapos siguro, imaginein mo. nasama mo na rin yung pandemic na Oo. isip ka ng isip. Oo, kung totoo ano lahat. ang iniisip mo, di ba? Tapos, si Mrs. mo rin. Anong nangyari sa kanya? Siguro, so after ko makalabas, 6 months lang, siya naman, yung gallbladder niya, nag-burst. Ay, delikado yun. Oo, tapos, blood poisoning, sepsis. Nako. Buti na agapan kagad. Kasi, Medyo mas matindi yung nangyari sa kanya kasi naano talaga siya na natubo. oh, Ang hirap ng ganyan kasi sa ganyang sitwasyon yung dalawa. Siyempre, anong source of income mo? Paano ka, saan ka kumuha ng pera? Kasi, oo.
pandemic, wala kami trabaho. Oo, yan. Isa pa yan. Lahat. Zero Oo. talaga. Zero. Ano yan? Hanggang sa dumating na, nangihiram ka, nangutang ka? Well, ang maganda kasi sa akin, ano akong tao, maipon ako. So, before magka-pandemic, may ipon ako. Okay. Medyo maganda naman yung ipon ko. Mm. So, sabi ko, okay, may pandemic. Kung 6 months walang trabaho, okay lang. Siguro maybe a year kayang itawid dahil may ipon ako. Pero, hindi nangyari yun kasi nga, na-hospital ako. Una-una ka Milyon ang ginastos ko. Sa Grabe. akin pa lang. Almost 2M ako. Akin pa lang yun. Sa Ang wife ko laki. pa. Ang wife ko is 1.5M. So, paano? Paano yan? Paano nagawa mo ng solusyon yan? O kasi kumbaga Ang hirap recovering stage Oo, pa rin nandun yun ka eh. Tapos biglang na-hospital na Tapos yung meron wife na mo. naman. Well, nung sa akin, nung ako yung na-hospital, ginamit ko yung naipon ko. Gusto ko lang i-point out na meron akong insurance tsaka yung wife ko pareho. Mm. Kaso na-deny pareho. Oh, Hindi siya covered nung... yung sakit. So, hindi... Oo, parang ganun eh. May technicalities Oo. or something. Anyway, nung... Okay, may pera. Nagamit namin. So, may nakatirang konti. Sabi, okay, kaya natin yan. Kaso nung nangyari sa kanya, sabi ko, nung sinabi ng doctor, i-ICU natin yung wife mo. Naisip ko kaagad milyon na naman to. Sabi ko, saan ako kukuha? Correct. Tsaka, pag nasabi mo ICU, 50-50 Delikado yan. yun nga Hindi, eh. Oo. kumbaga, wala tayong problema doon sa pera eh. Teka, wait lang. Yung ICU niyan, yung nasa utak mo, gulong-gulo. Bukod sa pera, teka lang, yung misis ko to eh. Di ba? Paano? Ano nagpalakas ang loob mo? Nung time na yun, nag-surrender na talaga ako kay God. Sabi ko, Lord, wala na. Hindi ko na alam gagawin ko. Ako yung tao na hindi ako mahilig lumapit sa ibang tao. Ayokong maging burden sa ibang tao. Halimbawa, si Pajak ay never ko naman siyang nilapitan before. Nagkukusa naman yun. Anyway, ayun, ugali ko yun. Ayoko nang maging burden sa iba. So, hanggat kaya kong i-work out ng sarili ko, gagawin ko muna yun before. Pero nung time nga na yun, sabi ko, Lord, hindi ko na alam gagawin ko dito. Sabi ko, paubaya ko na sa'yo kung ano man yung plan mo, kung ano man yung gagawin mo para sa amin. So, first step, ginawa ko, may car ako eh. So, pinost ko sa Facebook ko. Binenta mo. Sabi ko, for sale. Tapos, yung mga tao kasi, alam nila yung nangyari sa akin previously. Tapos, ayun na naman. So, siguro, naisip nila, anong nangyayari kay Dale? Hindi maganda yung... Sitwasyon. Oo, ang dami. Diba? So, siguro, merong Sunod-sunod eh. sympathy yung mga tao na... So, sinishare nila yung mga yung car Yung mga ko, post mo. Ang daming nag-o-offer na, kunyari, parang alam ko, shinare ko yun na binibenta ko ng certain amount. May nagsabi, I'll buy it for mas malaki. Mas higher pa. Oo, kasi tulong. gusto nilang makatulong. Grabe. Yun din naman yung balik, partner, no? Kapag mabuti kang tao. Tama. Sa oras ng pangangailangan, kahit di mo siya kailangan. Totoo. Diba? Kahit di ka manghingi, kusa. Tsaka ang hirap din kasi nung sitwasyon na yan eh. Buti na lang, ikaw mismo, Dale, ay mabait ka sa mga tao. Totoo. Oo. Kumbaga, alam mo, hindi ka nga nanghingi sa kanya, never ka lumapit, pero alam nila, 'di ba, na teka, problemado tong kaibigan ko, kailangan natin damayan to. Nagkukusa sila. Totoo yan. Iba yung pakiramdam, no? Na may totoong kaibigan. At saka, even mga random na strangers, balita ko, di ba? Talagang sinishare, partner. Sobra. As in, nung wife ko na yung nasa ospital, currently nasa ospital siya ha. Hindi namin alam kung saan kukuha ng pang-araw-araw pa kasi everyday nagte-text ang hospital niya. Ito Kailangan yung bayaran Nako, ito. ayan na. Or, yung mga gamot. oo, ganun. Tapos, the same time, iniisip ko yung mga anak ko, anong gagawin ko dito. Isa pa, oo. So, naisip ko noon, tutugtog ako sa bahay. Parang,
kung may mag-send ng GCash, di okay. At least Okay. So magla-live ka, live streaming ka, live okay. ako, ganun. Doon, ayun nga, sabi nga ni Sheena, di ba, parang, pag mabait ka namang tao, parang kusang lumalapit. Well, ako, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, naging mabuti talaga ako. Nung time ko ay maluwag ako, pag nakakita ako ng taong nangangailangan, talagang tutulungan ko. So parang, si Lord parang sinabi niya lang na, sige, kami naman ang bahala sa'yo, man. Parang ganun. Yun yung nangyari. I think, ganun yung nangyari. Kasi pag nagla-live ako nun, every time na 60,000, 70,000. Grabe. Ang Nagbibigay sa'yo. pumapasok. Pumapasok na mga mga nagsisend ng Grabe, no? Oo. Na hindi mo eto, ibang random people to, hindi to mga, kumbaga, napunta lang sa live mo? Iba-iba. Iba rin talagang naitutulong ng, 'di ba, humingi ka ng pinaubaya mo kay Lord, no? Alam mo, Sinurrender niya. ang maganda doon, partner, yung kasi ikaw totoo ka sa sarili mo. Never kang, 'di ba, tumulong ka sa mga kaibigan mo nang walang kapalit na iniisip. Yan din ang magandang naidulot sa iyo. Totoo. Kasi kung nandiyan ka sa sitwasyon, partner, nakakabaliw ha. Oo, sobra. Unang-una, pandemic. Oo, tapos wala pa akong source of income. Yes. Alam naman natin May sa anak pa ako. industriya, napakahirap niyan. Di ba? Baby pa that time yung ano mo, yung 1 year old. Tingnan mo. Oh. Baby pa siya. Siyempre. Tapos, nagre-recover ka pa. Pang-apat, yung misis mo mag-isa. Siyempre kasi pandemic. Mahirap din yung may mga bisita. Totoo. That time pa, hindi mo siya pwedeng puntahan kasi Oo. ICU Oo, yun. oo, Tapos, bawal. mahirap pa yung Mahigpit kasi sitwasyon. Oo. dapat naka-ano ka nun. Oo, face mask, Face mask. lahat. Ayun pa, dagdag gastos pa yung PPE. Ayan, isa pa. Yun yung nagpapalaki noon din sa sa billing ng hospital eh. Pero yung sa anak ninyo, sino nagbabantay that time? Yung mother ni Julie, Nung sa wife mo? amin na siya nakatira talaga. Add Ko lang, kasi habang nangyayari tong mga to, nagte-text ang hospital, hindi ko alam kung saan kami kukuha ang pagkain namin or kung ano-ano pa. Yung kotse hindi naman mabenta. Medyo nahihirapan kami. Habang nangyayari lahat yan, may dumating na taga-Meralco, tatanggalan kami ng kontador ng kuryente. Hindi puputulin kontador, tatanggalin yung kontador. Dahil Hindi Hindi medyo na makabayad. na-delay kami. Dahil nga sa mga nangyayari. tsaka ilang buwan na rin siguro. Oo. Ayun. Tapos sabi ko, ang ginawa ko dun sa magpuputol, sabi ko, sir, bigyan mo ako ng 1 or 2 days. Pinakita ko sa kanya yung picture ng wife ko na wala na akong ibang para ma-convince ko lang siya na wag muna sir, tanggalin. itong sitwasyon namin ngayon. Sabi ko, wag mo muna kasi meron akong senior citizen sa bahay, meron akong baby. Oo. Sabi Maliliit ko, pa. hindi namin talaga alam. Tapos, siguro na hinaplos yung puso niya na, sige, ako ba, gawan muna natin ng paraan. Pero kailangan, kasi trabaho ko to. Tama. Naiintindihan ko naman, hindi ako galit sa kanya, hindi ako nakipag-away sa kanya. Ginagawa niya na yung trabaho. Tama. So, ang hirap din ng ganyan, no? Oo, kasi everyday partner, hindi lang isang araw yung iisipin mo eh. 'Di ba? Kumbaga yung mga susunod pa hanggang ilang araw mag-i-stay yung asawa mo, yung kakainin ng lahat. So, yung time na yan, lahat, 'di ba, ang daming bills, 'di ba? Yung mga bayarin na iniisip mo. Ano to, pinagpatuloy mo lang yung pagla-live mo? As in everyday yan or Actually, parang sa 2 weeks na yun, parang 3 beses ko lang siya ginawa. Kasi parang nahihiya ako eh. Hindi ko ugali yun eh. Hindi ko ugali manghingi. Pero never ka bang humingi ng tulong sa family mo or sa family ng wife mo? Hindi ko na kailangan humingi kasi tumutulong talaga sila. Pero million eh. We're talking about millions of pesos eh. Hindi naman talagang hindi mo sila hindi ko kaya. Hindi rin naman kami yung family ko, hindi rin naman mga rich na saka may mga sarili-sariling problema rin. Ayun, yun pa ang mahirap partner eh. Kasi alam mong lahat may pinagdadaanan din dahil nga pandemya. Kaya nga, tsaka, Pero
tumulong sila. Oo. The best way na kaya nila. Mm-mm. Kasi hindi biro ang milyon, ha. Kung ako nasa sitwasyon mo, hindi ko alam gagawin ko talaga. At ito bang si misis mo nun, as in yung unconscious siya? Hindi naman. Nakakausap mo naman siya? Hindi ko rin siya nakakausap. Kasi mahigpit, di ba? May- Nasa oo, ICU oo, kasi. oo. So, paano Parang yan? may time lang yata na makukuha niya yung cellphone niya for a few minutes. Para mag-chat-chat lang or... Kasi yun yung nakakakaba, partner, di ba? Kapag kunwari yung alam mong unconscious na, hindi mo makausap. At lahat tuliro ang mga tao. 'Di ba? Lalo pag sinabi natin ikaw, 'di ba, during pandemic, pag nasa ICU, 'di ba? Pag nasa ICU, Totoo. ICU yun. At pag tinubuhan, marinig mo lang yung tinubuhan. Isa yan eh. nga. Yun yung ano eh. Kumbaga, ang kasunod na kagad nun, di ba? Ang pangit mang isipin, Oo. pero alam mong kasunod kagad nun. Wala ba? Delikado na Kumbaga eh. parang mag-give up ka na eh. Kasi andito na eh. Totoo. ICU. Pero at least no, sa ginawa mong yan, never kang lumapit talaga or nanghingi sa mga kaibigan mo. No? So, ang laking tulong din nung ano eh, yung pag-live niya. Oo. At ang talent mo nagamit mo. So, 'Di ba? Sa pagtugtog, Mm-mm. isa sa ano rin yan. Ma-explore mo talaga and Mm-mm. tsaka mapupush mo talaga yung sarili mo kapag kunwari, ito na yung last resort ko. Mm-mm. Di ba? Pero eto, kailan mo na feel na parang, ay teka lang, kahit papano, eto na yung umpisa na makakabangon din ako. Gaano katagal nagstay si Mrs. sa ospital? 2 weeks din. 2 Pareho kami. weeks. 2 weeks, yes. Okay, so paglabas niya, ano yung step 1 uli na ginawa mo? So back to zero kayo niyan Nakalabas siya. Ano pa ako nun, kulang pa kami ng bayad sa Mm. ospital. Ang ginawa ko, kinolateral ko yung kotse ko. So, nandun lang yung car ko sa hospital hanggang sa mabuo ko yung Bayad. bayad. Oo. Napakaraming tumulong. Kasi nga, musician ako for 20 years na. Mm-mm. So, ang dami kong na-meet ng mga tao na napasaya ko. Sa tingin ko naman, napasaya ko sila. Naging ka-close ko, ganyan. Mga clients na naging friends mo na rin. Mm. Ganyan. Mga natulungan mo. So, ayun. Alam mo ba, nung natapos na lahat, yung nakuha ko sobra-sobra pa. Parang enough to start a new chapter. Parang ganun. Tama. Ayun, parang sabi ni Lord, sige, bayaran natin yan. Tapos bigyan ka ng extra konti para kasi hindi naman natatapos yun dun eh, di ba? May recovery pa yan Oo. eh. May mga gamot May pa rin maintenance yan. pa, mga ganyan. Ang galing. So that time, ano bang work mo na nun? Nagtrabaho ka na ba nun? Or, May work, pero pa isa-isa. kasi nga pandemic eh. Pandemic. Kami yung tinamaan talaga kami ng Kaming Totoo. pa nga yung huling nagkatrabaho ulit eh. Kasi pag may musician, ang daming tao. Totoo. Oo, bawal Diba? lang, tawag na to? Ang tawag nun, bawal lang. Gathering. Nag-gather ang mga Oo. tao. Tugtog ka dyan. Social Daming tao, distancing kasi bawal nga. Ayun. Ang galing lang din, partner. Kumbaga, iniisip mo siguro matapos lang to. Sabihin natin 3 million kailangan mo, no? Ito lang, okay na, bigay mo sa akin. Pero yung sa'yo, kahit papaano, meron ka pang pangsimula. Diba? Totoo. Tsaka, hindi ko na kailangang ibenta yung kotse. Yeah, Yan, oo. yes. Nagamit ko pa Totoo. siya. Nagamit ko. Hanggang ngayon, nasa akin pa rin yun. Kumbaga, malaking tulong din yung sasakyan. Oo. Ayaw niya magpabenta. Kasi, Oo. ilang beses mo na tinanggang ibenta pero ayaw, kumbaga, Mahirap nasay pa kasi rin. Kasi during the time na nasa hospital si wife ko, ginagamit ko yung kung saan Oo, ako nagpupunta, papunta, kukuha akong dugo dito. Oo. Pabalik-balik ka niyan. Tsaka ang hirap din kasi tama, wala kang sasakyan na pangpunta sa mga, di ba ang hirap, ang means of ang hirap pa transport kasi nun. dahil pandemic Ayun, niyan. isa Naku, pa. ang hirap, bawal pa, bawal pa lumabas. Yes, totoo. Kung hindi emergency. So, nung nalagpasan nyo na yan, no, kumbaga, ito yung biggest, trial na dumating sa buhay ninyo. Ano na yung naging simula ng, eto na. Kasi balita ko, partner, meron na siyang 2 sasakyan. Oo. May bahay. Bahay na. Tapos, sa trabaho niya ngayon ay kilala na. Marami Oo. ng mga kilalang singer na kasama mo. Paano nagsimula yan? After. Oo. Yes. Well,
na-unlock lahat 'yan nung nilift na yung yung pandemic. Mhm. 'Di ba? Kasi nag-start na ulit yung mga Mga events. events, Mm, yan, mga mm, gigs. Mm. So yun. Ako naman talaga dahil nga 20 years na, meron naman talaga akong clientele talaga na Mga kilalang singer na to before o yung Ayan, kailan nagsimula to nakikita yung mga natin. yan, yung mga kilalang mga singer na Mm-mm. nagsimula yan after ng mga struggles sa buhay mo. Hindi naman na nakilala ko na sila before. Mhm. Pero siguro mas lalo pang umangat after nung Nangyari. nangyari. Grabe, no? Kasi hindi biro yung mga nakakasama mo ngayon. Nakikita namin mga Totoo, kilalang singer. bigatin, 'di ba? Na to the point, partner, ngayon, Ano na ang siya? sabi, kumbaga secured na Mhm. ang family. Kompleto na. Tsaka, Oo. ang laking tulong din no, sa istorya ni Dale yung hindi ka sumuko at kumbaga ibinigay mo lahat Mm. sa itaas kay Lord. Totoo. Lahat ng Totoo. pagsubok. Yung iba kasi 'di ba iba ginawa gumawa ng masama, Oo. gumawa ng illegal, Oo. ng scam Well, kasi nga dahil 'di ba maganda yung upbringing sa akin ng na parents mo. Tama. lumaki ako sa Catholic Church, Catholic Mm-mm. schools, Mm-mm. ganyan. Tapos talagang hindi nawala yung ganong thinking na Mm-mm. gumawa ka lang na mabuti, Tama. na babalik sa lahat ng mga ginawa mo. Tsaka pagpapatunay na si Dale ay isang matapang na tao. Totoo. Kasi naramdaman ko sa kanya yung yung never siyang humingi. Mm-mm. Basta kaya kong gagawin ko. Mm-mm. Kumbaga, Pagkagawa ka ng padre solusyonan de ka. pamilya talaga, Mm-mm. partner. Na pinakita mo. And ang maganda doon, yung talent, no? Ang sarap makarinig, partner, na yung success story na dahil din sa talento. Mm-mm. Mm-mm. Diba? Na sino mag-aakala nga naman, no? Ay, ang mga kasama niya, yung mga kilalang mga... Oo, sa pagiging musician mo, di ba? Nakakapagpundar ka ng sasakyan, ng bahay. O, di ba? Ayan, nakikita po natin. Kung kayo po ay nanonood sa Facebook Ayan. live natin, makikita ninyo ang iba't iba niyang nakakasama. O. At yung iba dyan, partner, mga niya, kaibigan. Totoo. Oo, yun kasi yung maganda. Sa mga kliyente mo, nakaka-build ka na din ng relationship. Mm-mm. Totoo. Kumbaga, Kapag mabuti kang tao. ayan, no? Ayan. Kapag hindi, tablado no? pero sa totoo lang, yung mga ganyan na ginagawa ni Dale, marami kang nakikilalang iba't ibang mga kilalang singer. Oo, Isa sa totoo. gusto ko rin na, na maging singer. Oo. Pero ayaw eh. pero hindi binigay sa akin. Tutugtugan kita. Kaso, may boses ako kaso hanggang dito lang yata sa radyo. Pero bilang isang musician, no, ang buhay mo ay parang musika. Oo. Diba? Nakakabilib na istorya. Oo. Kumbaga sumasabay lang din siya sa melody ng buhay. Mm-mm. Wataray. Pero meron bang dumating sa point na tipong may nag-doubt sa talent mo? Or may nag-doubt na, pre, ano nang ganap natin dyan? Oo naman, kasi actually hanggang ngayon naman parang pag sinabi mong musician, Mm. parang hindi naman real job yan eh. Yan ang Mm. madidinig mo hanggang ngayon na. Pero gusto kong sabihin na hindi totoo yun. Mm. Kasi kaya mo magtaguyod ng family, kaya mo magkaroon ng comfortable life. Lalo na, yung ginagawa mo ay yung mahal mo. Tama. Diba? Parang kayo, nagdi-DJ kayo. Mm-mm. Passion nyo yan eh. Yun ang sikreto Oo. doon. Diba? Pag mahal mo yung ginagawa mo, partner, talaga ipupush mo. Hindi Correct. pwedeng wala. Hindi pwedeng wala tayo mapapala. Di tsaka talaga hindi naman, darating naman talaga sa punto na minsan hihina ang mga gigs natin. Di ba kasi sabi nga nila hindi naman ganun permanent yung iba. So kaya, bukod sa magaling kang tumugtog, yung pakikisama kasi importante dyan. Yes. Totoo. Kaya hindi ka nawawalan ng clients kasi nga, yung pakikisama mo sa tao ay totoo. May referrals, di ba? Yes, yun. May nabasa ako sa Facebook na ganyan, partner eh. Yung parang, ang pinakamagandang maitutulong mo sa isang, kunwari, yung musician, o Mm-mm. kaya katulad natin, ay yung mai-refer ka, no? Tama. Di ba? Tama. Ibig sabihin nun, magaling ka din. Correct. Yun eh. Yun yung maipupundar mo doon eh. Yung galing ng talent mo. So, syempre, bilang sa parents mo, proud na proud. Ang parents mo ba ay kasama mo sa inyo na ngayon, sa isang bubong na kayo or nakabukod pa sila? Yung mama ko,
kasi ano kami, 7 kami magkakapatid. Mm, So, yung mama big ko- family. Yeah, yung papa ko, wala na siya. Yung mama ko ngayon, ang nangyayari, palipat-lipat siya sa mga kapatid ko. Na, Pasyal-pasyal na lang. Dito muna ako kay, like, nung Mother's Day, nasa akin yung mama ko for a week, ganyan. Tapos ngayon, nandun siya sa bunso naming kapatid. So, eto, kung magbibigay ka ng message no, sa parents mo, especially sa father mo, anong gusto mo sabihin sa kanya ngayon? Wala, thank you pa kasi kahit nung nag-start pa lang ako, sobra talaga yung support niya Mm. na walang kahit anong doubt siya sa akin na sige, gusto mo yan, supportahan kita, bibiling ko yung kailangan mo para maging successful ka dyan. Nakakarinig ako ng mga tao na hindi supported yung ginagawa nila ng parents nila. Nakakalungkot yun. Mm-mm. Pero sa akin, hindi ko naranasan yun. Hindi ko talaga naranasan. Ang papa ko, nung nabubuhay pa siya, pag nagigig ako, manonood siya, tapos nakikita ko siya, lumuluha siya. Mm. Ganun Tutuwa siya siya. ka-proud as in. Ang sarap sa feeling nun, no? Sobra. Lalo pag tatay, Hindi diba? mo mababayaran yun. Totoo. At saka, for sure ngayon, talagang sobrang happy siya ngayon. Oo kung nasan naman. siya ngayon. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaanan mo na hindi biro eh. Totoo, no? At nakatutok pa rin sa at nakatingin sa kanya. Yes. Pero ito naman, message mo naman sa yung mami. Anong tawag mo kay mama? Mama. Mama. Ayan. Si Mama, again, salamat for taking good care of us. Madami kami. Sa support also. Ganun din siya. Sobrang proud din sa akin lagi. I hope na matagal-tagal pa yung pagsasama natin. Papasyal pa kita sa maraming lugar. Tama. Yun. Yun yung masaya doon. At bilang 7 sila, partner, di ba? Oo. Kumbaga, at least, di ba, yung mother natin, gusto natin talagang gawin lahat para Totoo. makita, Makabawi tayo. Oo. Sa kabila ng mga, yung sakripisyo na binigay sa atin nila, di ba? Totoo. Pero eto, Dale, ang pinaka matinding magme-message sa'yo dahil nasa linya ang iyong asawa. Ayun. Hello po! Magandang hapon po! Good afternoon. Hello Ayan. po. Ayan. Ganda naman. Hello, ng- Julie! Magandang hapon! Hi, good afternoon. Ayan. Ako, grabe. Narinig namin yung istorya ng buhay ninyo ni Dale. Oh, hindi biro ang pinagdaanan ninyong mag-asawa, ha? Opo. Hindi talaga madali. Ayan ako. Eto, kamusta ka naman ngayon? Okay naman po. Nagpe-prepare kasi susunduin ko yung bunso namin. First day off. Oh, school. Ay, oo nga. Nako. Eto naman, dahil nandito si Dale ngayon, no? Ano ang mensahe mo sa iyong asawa? Oh, sa lahat ng mga pagsubok na dumaan sa buhay ninyo na hindi biro. Oo. Actually, yung namin, pinagdaanan namin this past few years, hindi madali. Pero nagpapasalamat ako kasi siya yung naging asawa ko. Tama ako ng pinili na and alam niya na ako yung number 1 fan niya. Sobrang proud. Sobrang proud kami kung ano sa lahat ng narating ngayon. And alam ko na by God's grace, marami pang magagandang parating sa kanya, sa career niya, sa family namin, at saka yung dreams niya, alam ko matutupad niya yun kasi sobrang sipag ni Dale. And hindi naman lead sa lahat ng mga kaibigan niya, ng mga tao, mabuting tao yan. Kaya walang imposible. Oh, ayun yun, partner. Ang sarap pakinggan nung tama yung pinili ko. Di ba? Pipiliin ka palagi. Palagi. Ikaw ang laging pipiliin. Oo. Diba? Naku, Dale, ayan, ano namang mensahe mo kay Julie? Mahal na mahal kita and yung mga anak natin. Ako din kasi marami rin kami naging problems. Matitest talaga pati yung marriage nyo eh. Mhm. As in kasama yan eh.
Pero I'm glad na talagang nag-stick kami with one another. Kaya marami pa kaming pagsasamahan. I'm sure. Mahal na mahal ko yung asawa ko tsaka yung mga anak ko. And kung ano man yung mga ginagawa ko, laging sila lang yung nasa isip ko. Focus. Ayun. And more troubles to come. Yes. Marami pa raw kayong pagsasamahan, Oo. no? Naku, Oo nga, mukhang mag-out of town sila, Malamang. partner, or out of the country ulit. Yes. Ayan. Maraming salamat, Julie. Ha? Naku, naistorbo pa natin si Julie dahil nga magsusundo pa sa kanilang anak. Sige. Okay na. Ingat po. Thank you. Ingat Bye. palagi. O, diba, partner? Imagine, no? Kumbaga, itetest din talaga. Tama yung sinabi ni Dale, no? Na yung kasunod ng health, ano rin yan masishake din minsan yung relationship nyo. Mm. Kasi partner, unang-una, hindi rin madali naman na mag-alaga ng may sakit. Totoo. Marami kang iniisip. Kailangan talaga, desisyon mo din na magstay sa isang tao sa hirap at ginhawa Tsaka talaga. isa rin yung way na, alam mo yun, yung mga binibigay sa atin ng Diyos sa pagsubok eh. Mm-mm. Dito tayo tinitingnan kung gaano tayo ka-strong. Yes. Lahat ng pagsubok naman talaga ang binibigay sa atin ng Diyos ay may solusyon Totoo. at hindi para sumuko. Correct. At pinakamaganda doon, hindi yung mahal kita araw-araw pipiliin kita araw-araw. Iyan. Di ba? Ay naman ganon. Segue. Oo. Gusto natin yung pinipili araw-araw. At dahil Salamat, dyan, Dale. pinipili ka namin ngayong pagrangalan. Oh, ngayong araw ng Lunes. Ito na. Ang paghanga at pagkilala kay Dale James Ferrer para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong June 6, 2025, ganap na 4:00 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheila. Maraming salamat, Yay. Dale. Salamat Ayan, sa para iyong sa ito. storya. At nakakabilib Thank you na so istorya. much. At kami gusto kong pasalamatan, Dale, mga Yes. kaibigan natin. At may gig pa si Dale ngayon, Oo. actually. Uy, grabe! Sige, Dale. Inistorbo na. Hindi, okay na. Ayan, go. Of course, family ko, si Julie, si Adam, si Elijah, and yung Ferrer family, mga mama ko, tsaka mga kapatid ko. Thank you for always being there for me. And malayo-layo pang lalakbayin natin. Sana sama-sama pa tayo. Shout out na lang kay Doc Haydel and also mga bandmates ko sa Music by Dale James. Ayan, shout out sa inyo. Yan. At saan kanila pwedeng i-follow? Oo, sa Facebook, Ayan, social media. Dale James Ferrer po yung account ko sa Facebook. Yung banda ko, Music by Dale James. Ayan, Music by Dale James. So, I play sa mga events. Mamaya parang 70th birthday yung tutugtugan namin dyan. Dito lang naman sa... Wilson. Oo. Ba't alam ko? Ako yung manager niya. Ako yung manager niya. Baka may cut ka dyan, ha? Ayan, salamat, Dale. At nako, sa mga gustong magpabook sa kanya, Yes. alam nyo na, makikita nyo yung kanyang Facebook, ha, mga pangga. So maraming salamat, Dale, at sa iyong pagbisita. At Yes. tiniyagan mo naman na ikaw yung aming may storbo. Kaya nga. Thank you so Dale. much. Maraming salamat. And thank you sa inyo lahat. Ayan. Thank you. Ay nako, sa mga pangga po natin dyan, nako, ito na naman. Isa na naman nakakabilib na storya. Kaya sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ikaw, ano ang believable story mo? Magbabalik pa tayo, partner, at Correct. sa mga babate, abang-abang lang kayo. Truly, kaya naman, mamaya magdaldalan tayo sa ating pagbabalik. Dito pa rin yan sa programang Anong drama mo? Na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabing radyo, sabihin mo! Energy!